siya. Pero ito munang tanong ko, do you cook? Yes naman. Do you do groceries? I do naman. Okay, 500 pesos daw yung Noche Oh my Buena. goodness! Sabi ko na nga ba itatanong. Kasya ba daw yun? Sinabi ni Luis sa akin kagabi, alam mo itatanong yan. Kasi lahat tinatanong. Alam ako, honestly, for me, no. Hindi na talaga. Talagang mas lalo na yung bilihin ngayon. Mataas na talaga. And I kind of disagree talaga. Actually, no, not kind of. I disagree. Kasi ako ang expenses sa bahay eh. So pag nakikita ko talaga, hindi na pala kamahal yung brutas. At saka yung karne. Sabi ko, hala, ang hirap na rin talaga. Kung 500, I don't think talaga kasha yun. So no. Ayan, Nikki, natanong ko na. Ikaw, love. The same. Siya rin kasi nag-handle ng expenses eh. Talaga? At kahit ako, you wanna believe na we're already very blessed. Thank you. In terms of yung kinikita natin. Pero minsan tumingin ka, whether it be kuryente o ganyan, meron talaga na mapapansin mo rin talaga. So I think na siguro there was di ba naglabas pa nga sila ng picture ng mga produktong pwedeng bilhin na papasok. At siguro what happened was, siguro, iniisip ng Noche Buena for 2 lang. Baka pwede rin for 2. But ang Filipino setting naman talaga. For 4 daw. Okay. Well, talaga kung sabi nga ni How How, yung sa budget, kami nga binabudget namin ng gusto yung aming grocery. So it's gonna be quite challenging na Hindi talaga ipagkasya kaya para sa eh. Noche Buena. Tayo pa, Pinoy pa, hindi tayo natatapos sa 4. Meron at merong darating sa bahay talaga. Correct. Kasi si Nikki daw, mag-Noche Buena. Kaya, Solin, ano na? What is your message to the DTI representative who said that? No, I think naman after everything that has been said and done on social media, I'm sure nabasa naman ni Secretary yan, lahat ng yan. Alam niyo yung feedback at sentimiento ng mga Pilipino. May kilala nga ako, ito totoo to ha, may kilala ako ang pinabudget niya, di ko alam paano niya ginagawa. Oh. Kasi di ko na alam, ang budget ng Noche Buena, 150,000. Oo eh. 3 lang sila. So parang isip ko, paano mo ginagawa yan kung lahat nga kami medyo, di ba, yung Gipit na gipit. binabantayan Oo. namin ang gastos namin. Artista ba yan o contractor? Hindi ko nga alam sa kanya eh. Okay, yes. Ex-best friend. Hi, yun na. That's a clue. Nikki, I what? ask na may real question. Of course, a lot of things happened sa inyo this 2025. So, of course, everybody wanted to know, how do you describe your 2025 as a couple? And how do you see your 2026 looking like? Very challenging yung 2025. But you know, it's also a year of growth. We've grown together. And in fairness naman, akala ko yun na yun eh. Na, ano na tayo, okay na tayo. But, you know, it's true, there's always room for growth. And I could say na this year really taught us a lot. And nahanap talaga namin at nakilala namin talaga ng husto ang isa't isa at ang mga sarili namin. So, you know, if 2025 was a challenging year and a year of growth, I would like to believe and I'm also praying that 2026 will be a year full of peace and more of like, sana growth pa rin, yes, but more of lightness. So, I guess gano'n naman talaga lagi, di ba? For you to appreciate something, you really have to go through something heavy, hard, to be able to appreciate lightness and happiness. So, kailangan mo talagang pagdaanan. You have to grow through what you go through. Ako same thing, parang resurgence ang ano ko eh. Ang tama ba yun, resurgence ang 2026? Sabi nga niya, and I think the whole world, the whole Philippines, the whole world knows kung gaano ka-challenging ang 2025. So kumbaga, after everything that happened, etong last quarter, naramdaman ko ulit yung gusto kong gawin sa industriya, naramdaman ko ulit yung kahit o paano, na nandiyan pa rin yung mga naghahanap sa akin on TV, sa aking mga kaibigan, tagahanga, naramdaman ko ulit kung sino yung mga nagbibigay lakas sa akin. So that's why this 2026, laban talaga. Sabi ko nga, hindi ko na nga alam kung paano ipagkakasya lahat sa schedule ko, yung mga shows na gagawin ko, pero game na game ako dyan. And I would like to add
lang, sorry. Nakita ko kasi yung lowest point ni Luis. Eh. So na I'm just really happy. I'm really na nakikita ko ulit yung sigla sa kanya. Yung sparkle sa eyes niya, yung passion niya pagdating sa hosting. And sabi ko nga sa kanya, I'm glad you're back. Kasi parang talagang nawala yung, parang yun yung sinasabi niya kanina na parang nawala ako. Yung parang na-lost ako, sabi niya sa akin. So, ngayon nakikita ko siya, yun na nga eh, sabi ni Kuya Jun na naglalaban ng mga shows niya. Parang it's such a blessing na nahanap mo ulit kung sino ka talaga, ano talaga yung gusto mong gawin. I'm just really happy for you. I love you. And of course, talking about blessings, tomorrow is your birthday. Yes. Happy birthday. Is there anything Ano birthday ko bukas? Is there anything else that you wish before the year ends that you'd like to happen or you'd like to achieve? Ano ba? Actually, parang feeling ko na-achieve ko na yung dapat kong ma-achieve this year. Sana tuloy-tuloy lang na masaya yung pamilya ko, healthy, good health, yung loved ones ko, the positivity. Kahit hindi nagsimula ng maganda yung taon namin, I would like to believe na matatapos siya ng maganda. So sana tuloy-tuloy lang siya ng maganda. Kasi so far, so good. And first, Luis, do you have a birthday message for your wife? No, thank you. And rest assured na whatever she has done for me since time immemorial, I will do my best na suklian times 1 million. With how you were there for me through up and down, I will be there for you all the way. Thank you, Dave. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Happy birthday. Thank you, Nikki. Salamat. Ako, ang wish ko kay Jessie is just good health. It may sound so cliche, but you really need to have good health so that you can fulfill all your dreams and your bucket list for, for the future, di ba? Actually, ang ganda rin yung sinabi ni Janice Navide. Parang, it may sound and, parang joke or funny lang yung sinabi niya na thank you ha, kasi nagpa-Thanksgiving kayo. But truly, pwede mo lang hindi mo na gawin to eh. Diba? To be honest, pwede lang hindi nyo na gawin to, but we really appreciate it that you spent your time and your efforts to spend your time with us this Thank afternoon. you. We really appreciate also. Ayan, sama ko na ako sa raffle lang. Yes. Naniniwala ako, our friends from the media, they're the unsung heroes of the industry. Naniniwala ako na kumbaga bilang artist, you can only do so much. A station can only do so much. Dapat mas bigyang pagpupugay pa ang mga kaibigan natin sa media. Okay, so maglalaro daw tayo sa Rainbow Rumble. Abangan nyo. Ay, pwede. Dapat! Jaman! Hi, I'm Lucky Oregon. Hello! Good afternoon. Ano lang, interested lang ako to know, kasi alam naman natin na yung kung ano yung gusto nyo sa isa't isa. Can you share naman yung mga ayaw nyo sa isa't isa? Not necessarily the bad place. Like kunya, di ba? Sobrang pait, gano'n. And ano yung mga ayaw nyo na ngayon gusto mo na? Ito muna yung pet peeve muna. Ito yung pet peeve. Nakwenta ko to dati. Siya yung type ng tao na sasabihin niya, magbihis na ako, ready na siya. Sabihin niya, ready na ako, ganyan. So ako kasi mabilis lang ako. Bibihis ako, tapos siya pa pala yung ang daming gagawin. So ako nag-aantay lang ako sa baba, nakagaroon lang ako. Sabihin niya, I'll be down 5 minutes. So ako 5 minutes lang yan para magbihis pa. So may 30 minutes na sa baba na ako. Ang dami pa palang ginagawa. Yan yung ginagawa ni How How. Pero ganun pa rin ba ngayon? Minsan. Dahil kay Rosie. Yes. Yun. Justified na ngayon. Gosh, ano ba? Dati siguro yung pagiging sobrang kulit talaga. Kasi minsan yung mga posts niya, yung mga napopost niya sa social media, minsan pinagsasabihan niya, take down mo yung ganun, parang masyado naman ang bastos. So parang, in fairness naman din, totoo din naman na kapag naging isa ka ng ama, nababago ka talaga ng isang anak. So medyo nag-tone down siya ngayon and I really appreciate that. Ano pa ba? Kaya kung napapansin nyo, yung mga videos ko, konti na lang yung mga pinopost ko na ibang videos. Kasi nandun na siya sa, teka, yung may anak ako eh. Kasi baka makita niyo mga pinagpo-post ko. Yung videos ngayon mostly Tama, centered na sa amin, is di ba? Forever, Or sa diba? stories na lang. O, tama, stories Oo, na lang. tama. So sabi ko, hey, salamat naman at
na-realize niya yun. So, Sorry, yun sorry. yung malaking pagbabago din. Ano pa ba? Partida, may close friends pa yun. Ha? Nandun yung mga mas matindi. Yung number 2 siguro yung sobrang bait na. As in, no ka ng bait na talagang sabi ko, grabe naman yung pagkabait ng taong ito na to take advantage na. So I guess kaya din ako nilagay ni Lord sa buhay niya. Kasi ako naman yung, hindi naman pulis, pero ako yung mas, di ba, love, mas malakas yung pakiramdam ko eh. Yung kutob ko talaga bilang isang tao talaga. Kasi sinasabi lang mother's intuition, di ba? Pero no eh, kahit even before I became a mom, iba yung kutob ko eh, pag sa isang bagay. So palagi kong sinasabi sa kanya na, oh, ayan ka na naman na, sobrang bait mo na naman. True enough, parang matitake advantage na siya. So, Siguro kung hindi dahil sa intuition niya, laglag ako dati pa. That's the way to put it. Kung hindi dahil sa intuition niya. So yun. Yes, Luis, ano yung mga game show pa na gusto mong maging host? Game show or dream? Ano, dream or gusto mo? Isang dream ko pa talaga, well, one is gusto kong mabalik yung It's Your Lucky Day. Oo, yun yung medyo may pinagdaanan ng Showtime. I would like to think na nagmarka kami, nag-enjoy. And even if nag-noon time kami, iba yung timpla namin sa It's Showtime. Iba yung dating namin. So that's one. Sana magbigyan tayo ng ABS or hindi kaya maganda. Kung ang PBB nga nag-co-prod, di ba? Ang ABS at ang GMA. Sana magkaroon ng collab para sa It's Your Lucky Day. Second, ang isa pa sa dream na malay natin mangyari sa 2026. Para sa akin, for any game show host, ang tugatog will always be game ka na ba? So I'm still hoping and praying na mangyari yun sa 2026. After si Miss Chris, ang daddy ko naman, at kung bibigyan ng pagkakataon maganda, from Aquino, Manzano, ipapasa sa isa pang Manzano. Thank you. Si John, bueno, next. Alright. Okay. I just have two questions. The first one is, siguro kay Luis. Yes. And also to you, Jessie. When was the time that you felt that you were less strong? That you had to seek the help of each other? Ako siguro, well, one, like what I said, yung napagdaanan ko dati, 3-4 years ago. At siguro the most recent, the freshest, is right after the elections. Siguro, it took a while. It took a while din for me to say that. You want to believe kahit pa paano, syempre na, okay naman, you understand, diba? That's how the cookie crumbles. Ganun talaga eh. Gaganon ka lang naman eh. Ganun talaga. But then sometimes hindi mo makakalimutan all the effort, not just you, that everyone invested. Na everyone, na maraming nagtiwala sa iyo at siguro higit sa lahat maraming umasa. So kahit pa paano, it's on your shoulders na lahat ng yon hindi mo na ibigay, hindi mo na ibalik. But then again, doon ko naramdaman talaga na sabi niya, it's okay. And she even told my family, Luis will be okay. So bukod sa support na nabigay niya sa akin, it was also support na nabigay niya sa ibang mahal ko sa buhay. How about you, Jessie? Actually kasi, during those challenges, talagang I had to step up eh. Kasi siya kasi yung maraming napagdaanan din talaga. At, di ba? Parang mas kasi yung first na napagdaanan din yun na sobrang grabe. Close to his heart pa eh, yung mga tao yun. So, talagang I really had to protect him. I really had to give him strength. Siguro it's more of like, yung, for me, I guess it's more of like, finally, ngayon, nung mag-asawa na kami, nagkaroon ako ng chance to be a lady, to be a woman. Kasi ever since I was little, talagang ako yung nagsusupport sa family ko. I was a breadwinner. I was a breadwinner. So, talagang tatrabaho talaga ako para sa pamilya ko. And palagi ko din pong sinasabi sa kanya, harapan talaga, I'm proud to say this, Luis is a very good provider. And finally, finally ngayon naramdaman ko, okay, ganito pala yung pakiramdam maging isang soft na tao.
Kasi dati I really had to like be fierce. Kailangan talaga lahat, talagang tatapatan ko, kailangan ko talagang maging matapang kahit i-bash pa ako, kahit no girl, kailangan mo magtrabaho, sumayaw ka sa asap. Ganun talaga. So, ako kailangan, kailangan ko dumere-diretso ng trabaho because I really had to provide. Yes. But I'm just really grateful na my husband really works hard for the both of us. And I'm just really thankful na pinagbigyan niya ako maging isang soft na tao. So, the femininity, yung pagiging isang babae, isang asawa, relaxed, nabibigay na yun sa akin. I'm really grateful. Okay. I'd like you to go back to day one. Day one. Yes. Grabe naman yung chan. Day Oh, ay. 10 years ago na yun. Okay. But the question is, siguro love is like a decision also. Yes. If you agree with that, when did you decide that I'm gonna love this person? Binasted niya ako muna. Ah! Nagkaiyakan kami sa bahay ko. Oo, totoo. Eto, parang alam nyo, binasted niya ako. Nag-date kami, lahat-lahat. Everything, I would like to think na okay lahat. Kumbaga yung panatag ako na magiging kami. Ang ganda na, okay. Nag-out of town, work trip siya. Eventually, sabi niya, uwi ako, I'll go to your house, we need to talk. Okay. Pagdating niya, inupo ako. Nag-explain why things can't happen. Kung bakit, para sabi niya, it's not gonna work, etc. etc. Iyakan kami. Sinasabi ko palagi, Luis Manzano ka o Jessie Mendiola lang ito. Palagi ko siyang ginagano. Totoo So, to. hindi tayo magka-level. Iyakan kami. So iyakan. Sige na. Nagbabay na kami sa isa't isa. Okay. Ang ganda ng babay namin. Umalis na siya. Eto, literal. Literal to. O, kita mo. After 1 hour, umiiyak pa akong ganun sa kama ko ha. Bigla na lang na umilaw yung phone ko. Pagti ko, gusto mo kumain? Gusto mo Sabi ko, bakit ako niyaya ako? shabu-shabu? Niyaya akong Isa pa kumain. yung tongyang pa yun. Niyaya akong kumain. Sabi ko, pambihi, ano ang trip nito? Oo. Pero, Diyos ko, 10 minutes, nandun na siya. So, kung bilis mo naman. Tapos yun yung realization mo na it could work. Oo. I guess, we started out as friends talaga eh. Tapos hanggang sa, yun na, parang sabi ko, okay. Parang, kasi at that time, kasi parang hirap na hirap ako, conflicted ako. Kasi sabi ko, kailangan magtrabaho ng dire-diretso eh. I had no time for love life. Palagi kong sinusunod yung, kumbaga yung trabaho palagi. So, at that time, may nararamdaman ako for him, naliligaw siya sa akin. Sabi ko, I think I deserve to choose what my heart says. So, look where we are now, di ba? So, I think it's more of that. Siguro one thing kaya medyo nahirapan siya sa decision niya. Nung time na yun, kumbaga dapat mag-full force ang ABS with a partner para sa kanya. Alam naman natin ang Filipino audience, di ba? Na kailangan talaga, yung dati at least, Before. yung mga love team, kailangan sila talaga, may sariling mundo sila. So ABS had a lot of plans. So, tapos biglang maglalagay ka ng isang Luis Manzano. So it was maybe a factor kung bakit naguguluhan siya noong time na yun. And also you had to provide for your family. From my family. So, kinausap ko din yung family ko and that's when they realized, oo nga naman, parang siguro this time, you deserve to choose whatever your heart says. And not be selfish. Exactly. So, finally, di ba, yun na nangyari. Lahat, everything fell into place and now we have a little girl. We have a daughter. Turning 3 this month. Which everyone enjoys. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you, John. Ito na, last question na para may pasabog na tayo sa raffle. Miss Francis, isa lang to, kung nalagyan ng follow-up. Hindi naman, hello po, hi! Good afternoon. Last ko na lang din. Sige, para Luis na lang po muna. Kasi Luis kasi ganito, everyone was surprised nung bigla ka nag-PBB. So parang, what made you decide to say yes to PBB? And ano yung mga, kasi karamihan ng mga housemates kayo, parang they have the same background as sila anak ng artista. Yes. And you are the OG Yes. na Nepo showbiz baby. oh, actually showbiz mo yan. Hindi namin napatunayan talaga. Yes. So, ano yung mga advice mo sa kanila? Yun muna, what made you say yes? And ano yung mga advice mo sa kanila na they're about to step into showbiz after all this? And thank you for your tweets.
nakikita ko yung tweets mo. You're the most deserving. Sabi ko nga, Thank you, sobrang thank you. deserving. Thank you. Alam mo, marami nakakaaway yan. Yes. Nakaka-play Thank you. ni Miss Friends. Well, one is, I was the host nung season na housemate si Bianca. Yes. Nung housemate si Bianca, first celebrity. I was the host nung housemate si Robbie. So nakadalawang season ako. Tapos if I'm not mistaken, after that season, yun na yung tumutok ako sa Deal or No Deal. Yung nag-game show na ako, so nawala talaga. So with that being said, considering the housemates that we have the same background, I go back to what my mom said when I started out. And this is something my mom learned even before social media, na very traditional pa ang showbiz nun. Na she would always tell me na, eto dati pa to ha, sabi niya, anak, madaling sumikat. Pero yung sabihin mong magtagal ka at may inaambag ka sa industriya, yun ang mahirap. So lalong-lalo na ngayon na everyday may panibagong sikat, kumbaga pasikat ka pa lang, may humahabol na sa'yo at nalalampasan ka. Kung magaling ka kumanta, i-post mo ngayon on, let's say, YouTube, you have 1 million views, pumikit ka lang 2 beses, meron nang nagto 2 million views. Sa artista din naman, ganun din. May isang issue ka lang, whether good or bad, pinag-uusapan ka na sa buong mundo. Dati Pilipinas lang. Dati ang mga press con natin kina Mami, hanggang Pilipinas lang. Swerte ka na nga kung umabot pa sa Mindanao ang napag-usapan ninyo. Eto, in less than 2 seconds, baka mamaya nanonood pa iba-ibang mga bansa. So it goes to show na anything and everything you do right now will be noticed. But to actually fall in love with the industry and make it your life and want to improve it, want to change your life, the lives of the people around you, and maybe parang i-instill mo pa sa next generation, that takes a lot of hard work. So, yun ang sasabihin ko sa mga bagets paglabas nila, yung pagsikat, malamang sa malamang, sikat na kayo as of now. But make your goal na magtagal kayo at meron talaga kayong may iambag sa industriya at sa mga tao na nakaikot sa industriya. Sir, Thank Miss you. Jessie, habol lang kasi ano, Yes po. yes, Patay na yung ilaw. Sorry. Hindi kasi yung ano, I was watching Your My Home natin 2 weeks ago, yung finale. Sobrang ibang-iba yung acting mo doon sa Sins of the Podcast. Parang, wow, so iba yung glow. Sabi nga kanina, iba yung glow mo, iba yung mindset mo, iba yung sabi mga kanina, iba ka na as an actor. So, my question would be, ano yung take away mo after playing Agnes na bibit-bitin mo at gusto mong bit-bitin din ng ibang mga babaeng nakanood and mapapanood pa yung Sins of the Podcast? And congrats sa Sins of the Podcast. I think it's one of your best performances. Thank you for that. Ano talaga, yun nga, I keep saying na it's a project na talagang made me go back to falling in love with acting. I fell in love again. And I would like to say na si Agnes ang pinaka-favorite kong character na na-portray. Sa lahat ng nagawa kong projects, si Agnes talaga yung, siguro kasi syempre yung pagbabalik ko, ang dami ko na rin naranasan sa totoong buhay. So na-apply ko yung emotions, yung experiences ko sa character na si Agnes. And I'm just really proud of, you know, whatever, kung anong nailabas ko bilang isang artista, bilang isang actor kay Agnes. And yun, I'm just really grateful I was given that opportunity. Who would have thought na magagawa ko pa yung ganun klaseng role? Kasi sabi pa sa akin ni Kuya A nung una, oh, magsusoap ka ha? Light lang. Alam mo yun, yung ano, just to ease you back in sa showbiz. Light ba yun? Sabi ko, biglang pagdating na nung taping, parang, light ba to? Ang bigat. Pero talagang sabi ko, okay. So, ibig sabihin, talagang ganun pa rin yung trust sa akin ng ABS-CBN, ng Star Magic, to give me that kind of character and that kind of role and show na tungkol sa mabibigat na bagay. So I'm just really grateful, and ang takeaway ko kay Agnes, yung quiet strength. You don't have to be loud all the time just to prove that you are strong. So for me, you know, yung quiet strength na alam mong matapang ka eh, pero hindi mo kailangan talaga mag-ingay masyado. Kasi mararamdaman yun ng mga tao at ang ibang mga tao sa paligid mo na matapang siya, malakas siyang tao. So yun, I guess yun lang talaga, the quiet strength of Agnes. Alright. Thank you, Miss Thank you, Franz. Jeffrey. And Jessie, actually, yung Yes. ginawa mo is just a proof that you don't waste an opportunity. Yes. Binigyan ka ng chance to come back. Oo. Diba? So, you didn't waste it, and congratulations. Thank you. Okay.